Right, so I'm not sure kung nagre-record na siya. Yeah, but it looks like it is. Alright, so yeah, gusto ko lang pakita tong view na to. Actually ngayon lang ako nag-stop dito sa area na to. But gusto ko siyang nadadaanan. Kung nanonood kayo nung, or if you've been watching my videos for a while now, even before, makikita nyo na kapag dumadaan ako dito, parang it's almost impossible na hindi ako lilingon sa kanan or sa kaliwa whenever kung saan ako galing, no? So yan, nakakatuwa lang talaga. Yeah, kitang kita mo yung buong dagat, nakaka-relax. The reason why I thought of vlogging is because ayun, no? I wanna celebrate not the fact na wala na naman tayong gasolina, but I was referring to the running auto ni Figo. So 19,954. So 46 more kilometers and we're gonna reach 20k, no? It's nice. So by the time na makarating tayo ng Angeles, or baka nga bago pa lang makarating ng Angeles, so nagti 20k na yan. And yeah, so let's talk about Figo. We're back. So nasa old road na tayo. The reason why we are making this vlog is because I wanna share the whole experience, no? Yung buong 20,000 kilometer experience. We bought Figo Feb 2024, I think. Feb 2024 yun. 2023 model siya, but yeah, acquired 2024. So everything was perfect for me during that time, no? Lahat nagustuhan ko, like how premium it was, or how premium Figo is. Yung mga buttons, yung paint job, yung speedometer, everything, like it's everything that I wanted to have, no? Pagdating sa scooter. And even more nung nasimulan ko na siyang i-ride. And again, I don't think I have to explain kasi, or I have to say it to you guys once more, kasi narinig nyo kung paano ako nung mga time na yun, diba? I mean, meron tayong vlog about it nung kinuha natin si Figo. Pagas muna tayo dito. The first few months of riding Figo was I don't know, was a mixture of was a mixture of negligence mine, right, and bad luck, no? Sobrang daming ganap. I mean, 2 months lang Figo had her first drop, no? Ayan na, 1 kilometer na lang, 2,000 na. Excuse me. Okay. Grabe. One more. We can still do one more. There you go. Of course, ginagamit ko siya every day, or well, not every day. Like kung saan ako pupunta, main commuter, kumbaga, no? Bihira akong magsasakyan. So weekend rides and everything, right? And yeah, everything has been smooth naman. Leading up to this point, wala naman ako naging major issue talaga kay Figo. Although may mga times pa din na ganyan nga, na nag-aagas-gasan siya. And yung pinaka most recent nga is yung sa parking sa work. So ganun talaga, hindi na natin maiiwasan yun. Those incidents can happen to anyone.
Ang pag-uusapan natin is performance, reliability. Grabe, wala akong masabi kay Figo, no. So never niya akong binigyan ng sakit ng ulo. I can confidently say na kahit pumunta tayo ng Bicol ngayon, balikan kapag nag-overheat, babalik ko yung pera nyo. Kidding aside, kahit ilong ride siya, wala akong pangamba na titirik siya sa gilid ng kalsada, no. Wala pa akong napapalitan kay Figo except dun sa mga wear and tear na parts, like of course yung gulong, napalitan na natin yan after I don't know kung ilang kilometers. But yeah, pinalitan natin yung rear tire, no. Yung front, okay pa siya, buo pa yung mga threads. And then ayun, nag CVT cleaning tayo nung around 15,000 kilometers si Figo. Napalitan na yung ibang, ano ba tawag din, yung mga bola, flyball ba yun. And of course na CVT tuning din siya ni Scoot Papi. So yun lang yung mga na-upgrade natin, or I don't know if you can say that as an upgrade kay Figo. And yung iba parang aesthetic na lang eh. Ano pa bang pwede kong i-share kay Figo? Fuel efficiency, like I said earlier, yung pinakamatipid na i-record ko is 40 kilometers per liter. And then yung pinakamababa is 36,000 36 kilometers per liter. So yun na yung pinakamababang naging estimate ko sa kanya. Ayun, so I guess sa mga nagbabalak na mag-Vespa, no, or ayun nga, bumili ng first ever Vespa nila, lalo ngayon ang gaganda ng mga 180cc. Boy, grabe, as in classic pa rin yung look, andun pa rin yung signature look ni Vespa, pero doon na yung mga modern features, like completely change digital panel, no, as in ganda talaga. So yeah, I guess itatanong nyo kung pinagsisihan pa natin na nag-Vespa tayo, lalo na kung nabanggit ko kanina na sabi ko nga meron akong ibang gustong motor noong mga time na yun, no, bago ako bumili. So the answer to that question is no. That's always gonna be a no. Yan, and also wala eh, talagang every time na may isip ko na ibenta si Figo, I always find reasons not to. Yung mga bagay-bagay na alam mo yung bigla-bigla kang magkakaroon ng yung babalik yung spark eh, di ba? Kasi wala kang masabi eh. Hindi lang kasi ako wait, overtake tayo. Lakas ng hangin. So hindi lang kasi ako ma-setup, wala kasi akong pang setup. Small parts lang naman, tsaka yung mga necessity or yung mga necessary lang. But I always say na gusto kong i-muffler si Figo, no, and that's it. Yun lang naman talaga yung gusto ko. So I don't think that's the reason din kung bakit minsan gusto ko siyang ibenta. Hindi yun yung reason. Right now, ang reason lang kung bakit lagi ko naiisip na ibenta si Figo para kumuha ng big bike is because of yung accessibility, no, na magamit ko siya sa expressway para makauwi ako ng maaga, and that's it. Yun lang talaga. Yung travel time kasi na makakat ko kung sa expressway ako dumadaan, going home to Zambales tuwing day off, takes me 2.5 or sometimes 2 hours and 40 minutes ride, no.
Whereas kung sa STX na ako manggagaling, that's only at least 40 or basta less than an hour. Nasa Olongapo na ako, and then another 30 minutes, let's say, going to to Zambales. Dagdag na rin natin, of course, yung safety, no? A lot of people are thinking na delikado magmotor sa expressway kasi syempre nasa isip nila is mabilis yung mga takbo ng sasakyan, 100 plus and maybe even more, di ba? Or faster. Pero at least doon kasi diretso lang yung kalsada eh. I mean, pag papunta ka, pag panorte ka or pa south ka, all you have to do is just look ahead, no? And be alert sa mga umu-overtake, di ba? Wala ka ibang titignan kundi yung nasa harapan mo lang eh. Tsaka syempre it's either left or right side mirror depending kung on which lane ka. But unlike pag nasa service road ka, di ba, you have to watch out everywhere kasi kung saan nagagaling yung mga sasakyan eh. Meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron pa sa lubong, meron basta lahat ng side kailangan mong bantayan, kailangan mong maging alert. Tapos yung road condition pa, di ba? Like yung mga lubak. Alright, ayan na, sa Angeles na tayo. So ayun, yun lang guys. Paano ba natin tatapusin tong kwentuhan na to? So yeah, ayan no, 20,029 kilometers. Again, congratulations Figo, you did very well. And dahil dyan, magpapalit tayo ng brake cables at ng brake pads. So ayun, naka-order na tayo sa Shopee. Brake cable and brake pads. Brake cable lang naman sinabi sa akin, but since bala kong ipabuksan na din, no, tingnan natin kung kailangan balinisin or whatever para isang bukasan na, isang gawaan na lang din, isang bayad lang din ng labor, ganyan. So ayun, ang nilook forward natin na gastos this month of July. And yung mga gastos naman na ganun, those are anticipated naman and necessary, no? I mean, of course, kung may pangalawang importante sa motor mo bukod sa engine, which is the number one nga, and then natural yung pangalawa are your brakes, diba? I mean, it's one thing to make your motorcycle move or mag-start, but it's another to make it stop, diba? Wala naman puro diretso ka lang tas wala kang pantigil. So, diba? I mean, yung safety mo hindi lang nakasalalay sa kung paano ka mag-ride, nakasalalay din siya sa sa ganda ng brakes mo. Punta nga tayo dito kasi may nakasalubong R3 kanina eh. Silipin natin baka merong R3 dito. Ayun no, may mga naka-display na motor dun no. R15M, tsaka mukhang R3 yung isang kasama. Mukhang sakto yung dayo natin. R9 pala, kala ko R7. Grabe, ganda. 899k. Pogi. Ito din eh, oh. Ito yung bagong R15M. Di man lang nabago yung display, oh. Sana naging TFT man lang. Alright, let's go. Uwi na. Sorry, meron pa tayong side quest, no? Nag-detour pa tayo. Minsan salitan lang yan. Minsan sa Honda, minsan sa Yamaha.
para hindi ka nila makikilala. Yeah, tingin-tingin lang. Ganda, iba rin talaga forma ng mga Yamaha, no? Pogi, kahit yung R50 na yung mga angas eh. But yeah, sorry about that. That was out of topic. But yeah, end na natin yung vlog natin dito guys. And again, thank you so much sa panonood. I hope nagkaroon tayo ng sense sa mga pinagsasabi natin. Or may na-inspire tayo kahit papano, no? Na masagot yung mga katanungan sa kanilang isip, katulad nga ni Sir, no, yung previous sa previous vlog natin, di ba? Sabi niya na-inspire daw siya na finally mag-decide na i-push yung Vespa niya. So yeah, lumalaki yung community. Mas malaking community, mas maganda. Even before naman, maganda ang community ng Vespa, madaming engagement, madaming club. And again, thank you so much sa panonood and sa pagsama sa ride natin today at sa kwentuhan. Bye for now guys, see you on my next vlog. Ride safe and always stay safe. Medyo maambon na. Diyan eh.